Nasa harap mo ang isang tao na gusto mong maintindihan kung ano talaga ang iniisip nila. Imbis na manghula o magbasa ng komplikadong kilos ng katawan, pwede mong silipin ang kaluluwa nila gamit lang ang 5 simpleng tanong. Ang pagbabasa ng isip ng iba ay hindi magic o likas na talento. Isa itong natutunang kakayahan na batay sa isang pangunahing prinsipyo ng sikolohiya. Karamihan sa mga tao ay nagtatago ng kanilang mga iniisip. Pero sabik din silang maintindihan ng malalim. At yun mismo ang susi na magbubukas ng kanilang panloob na mundo. Hindi ako nandito para ituro ang manipulasyon o kung paano labagin ang privacy ng iba. Ibabahagi ko kung paano makaunawa ng mas malalim para sa mas tunay na koneksyon. Sabi nga ni Socrates, ang kilalanin ang sarili ay simula ng lahat ng karunungan. Pero ang pag-unawa sa iba ay pantay na mahalagang anyo ng karunungan. Ang kaibahan ng usapang mababaw at tunay na koneksyon ay nasa tamang mga tanong. Kadalasan, nagtatanong lang ang tao kung ano trabaho nila o taga saan sila. Pero yung mga tanong na ibabahagi ko ay diretsong iwas sa small talk at ilalantad yung tunay na pagkatao sa likod ng persona. Ngayon, ibabahagi ko ang 5 tanong para mas maintindihan mo ang totoong iniisip ng kahit sino. Yung pangatlong tanong, sobrang lakas dahil na ilalantad nito ang core values na madalas nila itinatago. Yung mga bagay na ibinabahagi lang nila sa mga taong talagang pinagkakatiwalaan nila. Kung tumatagos to sa'yo, mag-subscribe para hindi tayo magkahiwalay sa landas ng maliwanag at kalmadong pag-iisip. Tara, simulan na natin. Tanong numero 1. Ano ang highlight ng linggo mo so far? Ang unang tanong ay nagpapakita kung ano talaga ang nagbibigay enerhiya sa kanila. Akala mo simpleng tanong lang, pero isa itong psychological probe, diretsong tumatarget sa values, priorities, at kung ano ang nagdudulot ng totoong saya sa isang tao. Karaniwan, nagtatanong lang ng kumusta ang linggo mo? Kaya generic lang din ang sagot, tulad ng busy o ayos lang. Pero ang tanong na ito, pinipilit silang magbanggit ng isang particular na bagay na nagpasaya sa kanila. Ang galing ng tanong na ito dahil simple at safe siya. Hindi siya invasive or masyadong personal, pero nakakaalamo ng sobrang personal na impormasyon. Kapag ibinahagi ng isang tao ang highlight ng linggo nila, para na rin nilang sinasabi kung ano ang binibigyan nila ng pansin, ano ang natatawag na mahalaga, at ano talaga yung nagbibigay saysay sa kanila araw-araw. Natutunan ko ang lakas ng tanong na ito nung magkape ako kasama ang bagong katrabaho. Ilang taon na ang nakakaraan. Imbis na karaniwang work-related small talk, tinanong ko siya, ano ang highlight ng linggo mo so far? Napaisip siya saglit, tapos biglang lumiwanag ang mukha niya at sinabi, sa totoo lang, yung pagtulong ko sa kapitbahay kong matanda kahapon. Nahihirapan siya sa paglipat ng furniture. Kaya buong Sabado ko siyang tinulungan lumipat sa apartment niya. Sa isang sagot lang, nalaman ko agad ang lahat tungkol sa pagkatao niya. Hindi niya binanggit ang achievement sa trabaho, personal accomplishment, o anumang bagay na para sa sariling kapakinabangan. Ang highlight niya ay pagtulong sa iba, na nagpapakita na mas pinapahalagahan niya ang serbisyo kaysa tagumpay, relasyon kaysa recognition, at nakakaranas siya ng tunay na saya sa pagpapadali ng buhay ng iba. Pagkalipas ng 6 na buwan, noong kailangan ko ng maaasahan para sa team project, agad siyang pumasok sa isip ko. Yung sagot niya sa simpleng tanong ang nagpakita sa kinauunahin niya ang tagumpay ng grupo kaysa personal glory. Tama ako. Siya ang naging isa sa pinakamaasahan at selfless na katrabaho ko. Ang ganda ng tanong na ito kasi makikita mo agad ang iba't ibang personality types.
Ang mga career-focused, magbabanggit ng work achievements, promotions, o breakthroughs. Ang mga relationship-oriented, magsha-share tungkol sa family, friends, or importanteng usapan. Ang mga mahilig sa adventure, magkukwento ng experiences, travels, o bagong natuklasan. Ang mga family-centered, moments kasama anak o asawa. Pero hindi lang importante kung ano ang sagot, kundi paano nila ito sinasabi. Pansinin mo yung pagbabago ng energy kapag kinukwento nila ang highlight nila. Nag-iiba ang boses, nababago ang postura, kumikislap ang mata. Dito mo makikita na nakakakonek sila sa totoong mahalaga sa kanila. At ang energy na yon ay mas nagsasabi tungkol sa tunay na sarili nila kaysa anumang resume o social media profile. Sabi ni Marcus Aurelius, konti lang ang kailangan para maging masaya. Lahat ng iyon nasa sarili mo, nasa paraan ng pag-iisip. Ang tanong na ito ang nagpapakita kung ano yung konti na yon sa bawat tao. Para sa iba, achievement at recognition. Para sa iba, koneksyon at serbisyo. Yung iba ay sumisigla kapag tungkol sa bagong natutunan ang usapan. Habang yung iba naman ay buhay na buhay. Pag-peace at katahimikan ang kwento. Ginamit ko na ang tanong na ito sa job interviews, first dates, networking events, at kahit sa casual na usapan, at lagi akong nabibigyan ng mahalagang insight. Isang potential business partner ang nagsabi sa akin na ang highlight niya ay ang makapaglinis at maayos na ang garahe at makita na everything is in its place. Ipinapakita nitong mahalaga sa kanya ang kaayusan, sense of completion, at systematic siyang mag-isip. Noong nagtulungan kami, napaka-importanting ugali nito sa mga projects. Minsan naman, ang highlight ng isang tao ay ang matuklasan, ang hidden restaurant na hindi pa alam ng iba. Dito ko nakita na pinapahalagahan niya ang unique experiences. Curious siya sa mga tinatagong gems. At malamang na gustong siya ang unang makadiskubre ng bagong bagay. Nakatulong ito para makakonek ako sa kanya sa ganung paraan. Pagbabahagi ng discoveries at recommendations. Ipinapakita rin ng tanong na ito kung ano ang time orientation ng tao. May mga nakatuon sa latest accomplishment na ibig sabihin ay nabubuhay sila sa present. Ang iba, binabanggit ang mga bagay na tinatrabaho pa lang. Tanda ng pagkatuon sa kinabukasan. May nagkukwento ng paboritong gawain na ginagawa ulit. Nagpapakita na gusto nila ang consistency at the tried and tested pleasures. Makinig hindi lang sa sagot, kundi sa hindi nila sinasabi. Kung mahirap sa kanila sagutin, or sabi nila, wala akong maisip, malaki na ring sinasabi yon. Baka dumadaan sila sa mahirap na panahon. Hindi nila pinapansin ang mga magagandang nangyayari. O masyado silang focused sa problema. Pati timing ng highlight nila. Mahalaga rin. Nangyari ba ito sa work? Bahay? Mag-isa? O may kasama? Planado ba? O biglaan? Lahat ng detalye, tell all. Kung kailan at saan sila malamang na nakakaramdam ng fulfillment. Ang simpleng tanong na ito, parang bintana, papasok sa kaluluwa nila at pundasyon ng mas malalim na pag-unawa. Pag alam mo na kung ano ang nagpapalakas ng isang tao, mas alam mo na rin paano sila magre-react, ano ang motivation nila, at anong klase ng relasyon ang gusto nila sa'yo. Malakas ang kapangyarihan ng pag-alam kung ano ang nagpapasigla sa kanila. Pero yung pangalawang tanong, nagpapakita ng kasing halaga kung paano sila magbago at matuto. Tanong numero 2. Ano ang isang bagay na dati mong pinaniniwalaan, pero hindi mo na pinaniniwalaan ngayon? Ang tanong na ito ay nagpapakita ng kakayahan nilang magbago at ng self-awareness nila. Kung yung unang tanong ay nagpapakita kung ano ang nagpapasigla sa kanila ngayon, ito namang isa ay nagbibigay liwanag kung gaano sila kabukas na magbago, tanggapin na mali sila, at mag-evolve
sa paglipas ng panahon. Sobrang lakas ng tanong na ito. Kasi hinihingi nitong magmuni-muni ang sasagot. Kailangan nilang aminin na nagkamali sila, na natuto sila, at na okay lang na magbago ng pananaw. Ito ang mga katangiang bumubukod sa matitigas, ang ulo sa mga bukas ang isip, at sa closed-minded sa open-minded. Natutunan ko ang halaga ng tanong na ito sa isang job interview para sa leadership position. Impressive ang credentials ng kandidato at magaling sumagot sa standard questions. Pero gusto kong makita kung paano niya tanggapin kung mali siya. Nang tanungin ko siya kung ano ang dati niyang paniniwala na hindi na niya pinapaniwalaan, nag-isip siya saglit. Tapos ang sabi, akala ko dati, kapag mas mahaba ang oras sa trabaho, automatic na mas productive ka. Lagi akong nag-o-overtime hanggang alas 9 ng gabi. At feeling ko, mas magaling ako kaysa sa mga kasamahan ko na umuwi ng alas 5. Pero napansin ko, yung focused work sa mas maiksing oras, mas maganda ang resulta. At yung mga lazy na katrabaho ko, mas effective pala sa akin. Sobrang daming ipinakita ng sagot na, yon. Una, handa siyang aminin na nagkamali siya sa pinaka-filosofiya niya sa trabaho. Pangalawa, na natuto siya sa obserbasyon at karanasan. Hindi lang basta ipinaglaban ang dati niyang paninindigan. Pangatlo, nagpakita siya ng kababaang loob sa pagtanggap na mali ang paghusga niya sa iba. At higit sa lahat, pinakita niyang marunong siyang magbago ng behavior base sa bagong kaalaman. Nakuha niya ang trabaho at sa loob ng 3 taon naming magkasama, ang kakayahan niyang mag-adapt ang naging susi sa tagumpay niya. Mas mainam pa kaysa anumang technical test. Ang ganda ng tanong na ito kasi kitang-kita mo agad ang iba't ibang ugali ng tao. Ang iba, mabilis at excited sumagot at maraming isinishare, ibig sabihin, natural at positibo para sa kanila ang intellectual growth. Ang iba, natatagalan sumagot o nahihirapan, baka dahil hindi pa sila nakapag-reflect o hindi komportable umamin ng pagkakamali. Minsan, tinanong ko ito sa potensyal na business partner. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang sagot niya, wala akong maisip eh. Parang simula pa lang alam ko na lagi ang tamang gawin. Sapat na yon para malaman kong siya ay kulang sa self-awareness o masyadong proud para umamin ng pagkakamali. Either way, alam kong mahirap makatrabaho ang ganun, lalo na kapag kailangan ng pag-angkop o kompromiso. Sa kabilang banda, yung pinaka-impressive na tao, parang nagliliwanag kapag tinanong mo ito. Parang binigyan mo sila ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ng paglago nila. May isa akong nakausap. Sabi niya, akala ko dati na ang paghingi ng tulong ay palatandaan ng kahinaan. Iniisip ko, kailangan kong solusyonan lahat, mag-isa, para mapatunayan kung kaya ko. Ngayon ko lang na-realize na ang paghingi ng tulong ay tanda pala ng katalinuhan. Pinapakita nitong mas pinapahalagahan mo ang resulta kaysa ego mo. Tinuro sa atin ni Seneca na bawat bagong simula ay galing sa pagtatapos ng iba pang simula. Ang tanong na, nagpapakitang gaano ka kakomportable sa mga pagtatapos ng lumang paniniwala, lumang paraan ng pag-iisip, o lumang bersyon ng sarili mo. Ang mga taong maayos humawak ng ganitong mga paglipat ay kadalasang matatag, madaling makibagay, at masarap katrabaho habang may pagbabago. Pansinin kung may hiya sila or pride kapag kinukwento nila ang pagbabago ng pananaw nila. Ang mga healthy, mature na tao, tinuturing nilang growth ang pagpapalit ng isip, hindi failure. Madalas pa nga, sinasabi nila, natuto ako o nadiskubre ko kaysa sa nagkamali ako o nagkamali ako ng desisyon. Ang pagpili nila ng ganitong mga salita, nagpapahiwatig
kung paano ang tingin nila sa personal na pag-unlad. Mahalaga rin ang mismong laman ng sagot nila. Ang isang dating naniniwalang nice guys finish last. Tapos natutunan na ang kabaitan ay lakas pala. Ay ibang klase ang development kaysa sa taong dating walang pakialam sa pera. Pero ngayon, naiintindihan na mahalaga pala ang financial security para sa kalayaan. Parehong growth yun, pero magkaiba ang value systems at buhay na pinagdaanan. May ibang nag-share ng pagbabago ng paniniwala tungkol sa relasyon. Ibig sabihin, natuto sila ng mahahalagang leksyon sa pakikipagkapwa. Meron din tungkol sa trabaho o pag-aaral. Kaya kitang-kita na achievement at competence ang drive nila. Meron ding nagbibigay ng philosophical o spiritual evolution na nagpapakita na malalim silang mag-isip tungkol sa kahulugan at purpose. Ipinapakita rin ng tanong na to kung paano sila matuto. Nagbabago ba sila ng paniniwala dahil sa sarili nilang karanasan, sa research at pag-aaral, feedback mula sa iba, o sa matinding life events? Kung alam mo kung paano sila magproseso ng new information, mas maayos mo silang makakausap sa hinaharap. Yung mga hindi kayang sagutin tong tanong na to, kadalasan dalawa lang ang dahilan. Either kulang sa self-reflection o sobrang tigas ng ulo o pride para amining nagbago sila. Pareho mahirap pakisamahan sa mas malalalim na relasyon. Kasi mahalaga talaga ang growth at adaptability para magkasabay kayo sa mga inevitable na pagbabago sa buhay. Oo, mahalagang malaman ang growth mindset nila. Pero, ang pangatlong tanong natin ay dumidiretso na sa core values nila. Lagpas sa lahat ng social defenses. Kung nagbago ka na ng paniniwalang parang naging identity mo na dati, i-comment mo ang evolved sa baba. Bilang paalala na ang wisdom ay galing sa pag-amin ng pagkamali. Sige, tuloy tayo. Tanong number 3. Kung may isang bagay kang pwedeng baguhin, kung paano nagkikitungo ang mga tao sa isa't isa, ano yun? Ang tanong na to, lagpas sa defenses nila, at diretsong ipinapakita ang pinakamalalim nilang mga halaga. Para itong values excavation tool na nagkukunwaring hypothetical question. At pwede itong pinaka-powerful sa 5 dahil dumidiretso to sa pinaka-importante sa kanila pagdating sa relasyon. Pag sinagot ng tao ang tanong na to, parang sinasabi na nila kung ano ang philosophy nila sa pakikipag-ugnayan, saan sila pinaka-nasasaktan, at ano ang pinakamataas nilang ideals lahat sa isang sagot. Ang galing ng tanong na to kasi parang safe pakinggan. Hindi nila pinag-uusapan ang sarili nila directly at hindi sila naglalantad ng personal na kahinaan. Humanity lang ang usapan. Dahil dito, mas madali nilang ma-share ang deepest convictions nila na hindi sila nahihiya. Pero, ipinapakita pa rin ng sagot nila kung saan sila nasaktan, ano ang mga core values nila, at ano ang tingin nilang nagpapagana o sisira ng relasyon. Na-discover ko ang lakas ng tanong na to noong iniisip kong gawing business partner ang isang tao ilang taon na ang nakakaraan. Madami na kaming napag-usapan, pero hindi ko pa rin alam kung tugma ba values namin. Sa isang dinner, tinanong ko siya nito. Sandali siyang natahimik. Tapos sabi niya, sana tumigil ang mga tao sa pagbibigay ng mga pangakong di naman nila balak to pa rin. May nakakainis nga sa mga commitment na basta-basta binibitiwan tapos babaliin lang. Yung sagot na yon, lahat ng dapat kong malaman tungkol sa karakter niya, nalaman ko na. Hindi lang konsepto sa kanya ang reliability at integrity. Core values niya yon at obviously nasaktan na siya doon. Pinakita ng sagot niyang importante sa kanya ang commitment at inaasahan din niya sa iba. Malinaw din na trust ang pundasyon ng relasyon niya sa kahit kanino. 2 taon makalipas, invaluable talaga yung insight na yun.
Siya ang naging pinaka-dependable na partner na nakasama ko. Kapag malalate siya ng 5 minuto, tatawag siya. Lahat ng ipinangako niya, tinutupad niya. Yung isang sagot na yon, parang blueprint ng character niya. Ang ganda ng tanong na ito, kasi iba-iba ang personality types na lumalabas. May mga taong kindness ang focus. Sana maging mas compassionate ang mga tao. Yung iba, honesty. Sana sabihin ng mga tao yung totoong gusto nilang sabihin, hindi yung passive-aggressive. May iba namang respect ang hinahanap. Sana makinig ang mga tao para makaintindi. Hindi para hintayin lang turn nila magsalita. Bawat sagot, hindi lang ipapakita kung ano ang value nila, kundi ano yung naranasan nilang wala. Yung gustong-gusto ng compassion, baka madalas siyang napapagalitan or napapahiya. Yung naghahangad ng honesty, malamang nadaya o na-manipulate na dati. Yung naghahanap ng better listening, siguro madalas siyang hindi naririnig or nami-misunderstand. May tinanong akong isa, agad din niyang sagot, sana tumigil na ang mga tao sa paghusga sa mga bagay na hindi nila kontrolado. Dito mo makikita na baka dinaanan niya ang unfair judgment, value niya ang acceptance at equality, at malalim ang empathy niya para sa mga napag-iiwanan o nahihirapan. Nang nagkasama kami sa team project, naging magaling siyang peacemaker at gumagawa ng inclusive environment. May isa namang nagsabi, sana to pa rin ng mga tao ang mga pangako nila sa sarili nila, hindi lang sa iba. Pinapakita nito na alam niyang self-respect ang pundasyon ng relasyon, value niya ang personal integrity, at siguro, napagod na siya sa mga taong puro excuse at kulang sa disiplina. Sabi ni Epictetus, alamin mo muna kung sino ka, saka mo palamutihan ang sarili mo. Ang tanong na, to, matutulungan kang malaman kung sino talaga sila. Kasi pinapakita nito kung ano ang pinaka-importante sa kanila pagdating sa ugnayan. Ipinapakita rin nito ang template nila sa relasyon, ang standards nila sa sarili at sa iba, at ang mga ugali na pwedeng magtayo o sumira ng tiwala sa kanila. Magandang pakinggan kung ano ang gusto nilang madagdagan at kung ano ang gusto nilang mabawasan sa ugali ng tao. Halimbawa, kung sabi nila, sana maging mas mapagpasalamat ang mga tao. Value nila ang appreciation at malamang, madalas silang nakakalimutan o napapabayaan. Pag sabi nilang, sana tumigil na ang mga tao sa kakafix ng iba. Nangangahulugan na value nila ang acceptance. At baka na-experience nilang laging pinapakialaman at pinapagalitan. Pati yung emotional tone ng sagot nila, insightful din. Yung iba sagot galit o masakit, ibig sabihin malalim talaga ang hugot nila. Yung iba hopeful at optimistic, ibig sabihin naniniwala pa sila sa potensyal ng tao. Meron din resignadong sagot, parang tanggap na nilang hindi na magbabago ang mga tao. Pero sana nga, magbago pa rin. Pinapakita din ng tanong na, to kung paano sila mag-isip. Nakatuon ba sila sa individual behavior, kindness, honesty, o system-level issues, inequality, justice? Ipinapakita ng sagot nila kung tingin ba nila problema ng relationship ay personal lang o panglipunan na issue. Pakinggan mo kahit yung implicit na mensahe. Pag sinabing gusto nilang mas maging patient ang mga tao, kadalasan, gusto rin nilang mas maging patient ang mga tao sa kanila. Pag sinabi nilang gusto ng mas direct, kadalasan, ganun din sila mag-communicate. May relasyon philosophy na agad silang ipinapakita sa isang sagot. Pero, ang malaman ng values nila ay simula pa lang. Ipapakita ng ika-4 na tanong kung paano sila mag-handle ng pressure at mga unexpected na sitwasyon. Tanong number 4. Ano yung isang decision mo na ikinagulat mo pati sarili mo? Pinapakita ng tanong na ito kung kaya nilang mag-grow at ma-surprise ang sarili nila.
Malalaman mo kung kaya ba nilang lumabas sa comfort zone, kung paano sila sa risk, at kung kaya ba nilang labagin ang sarili nilang mga pattern. A crucial na indicator ng adaptability at personal courage. Na-discover ko ang power ng tanong na to sa isang team meeting kasama ang mga kasamahan kong akala ko kilala ko na talaga. Tinanong ko ito, tapos si Sarah, isang quiet na team member, na akala ng lahat super conservative at risk-averse. Biglang nagulat ang lahat sa sagot niya. Sabi niya, nag-resign ako sa corporate job para magtayo ng food truck na ikinagulat ng lahat, pati ako. Hindi pa nga ako nagluto professionally, pero may hinahanap akong mas malalim. Gusto ko gumawa ng sarili kong bagay gamit ang kamay ko. Ang sagot na yon, totally nagbago ang tingin ko sa kanya. Yung reserved na tao na akala ko may tinatagong entrepreneurial fire at handang mag-risk kapag may bagay na mahalaga para sa kanya. Pinakita nito ang tapang, creativity at self-trust na hindi mo makikita sa araw-araw niyang kilos. Nang kailangan namin ng leader para sa innovative project, siya agad ang naisip ko. Ang ganda ng tanong na ito kasi naghihiwalay ito ng mga totoong self-aware na tao sa mga taong namumuhay na parang naka-autopilot. Yung kayang sagutin agad, yun ang mga nag-iisip tungkol sa growth at comfortable sa pagbabago. Yung nahihirapan, kadalasan may matigas na self-concept at takot magbago. May nakausap ako dati, sabi niya. Wala naman akong ginawang nagulat ako. Palagi akong consistent. Oo, okay din ang consistency. Pero pinapakita nitong baka kulang siya sa flexibility at bihira sumubok ng bago. Sa kabilang banda, ang mga dynamic na tao, excited dito. May nagkwento pa. Introvert ako by nature and ayaw ko ng public speaking. Pero ginulat ko sarili ko nang mag-volunteer akong mag-present sa malaking conference. Hindi lang ako nakaligtas, kundi talaga rin akong nag-enjoy na kumonekta sa audience. Dito ko nakita ang self-awareness ko sa natural kong ugali, ang kahandaang harapin ang mga takot, kakayahang mag-grow, at hanapin ang saya sa mga hamon na di ko inaasahan. Ang mga katangiang ito ay senyales ng success, lalo na kapag kailangan ng adaptability at tapang. Sabi nga ni Marcus Aurelius, iangkop mo ang sarili mo sa buhay na natanggap mo, pero mahalin mo ang mga taong kasama mo sa pagtahak nito. Ipinapakita ng tanong na ito kung paano sila nag-a-adjust at nagbabago, na nagpapakita rin ng relasyon nila sa pagbabago at personal na paglago. Pansinin mo kung paano nila ikinuwento ang desisyon nilang nagulat sila. May pride ba, pagsisisi, o curiosity? Karaniwan, proud at amazed ang healthy na tao sa mga nagawang hindi nila inakala. At nakikita nila itong ebidensya ng growth. Ang mga nagsisisi ay kadalasan nahihirapan sa pag-take ng risk, habang ang curious naman, usually may growth mindset. Mahalaga rin ang content. Kung nagulat sila dahil tumayo sila laban sa authority, may tagong tapang iyon. Kung sinundan nila ang creative passion nila, ibig sabihin, may lalim sila na hindi agad nakikita. Kung tumulong sila sa isang estranghero, may pusong maawain sa kabila ng lahat. Pansinin mo rin kung ang desisyon nilang nakagulat ay dahil sa external pressure o galing mismo sa loob nila. Pag external, mas makikita mo siya paano sila tumugon sa circumstances. Pero kapag internal, ipinapakita nito ang kakayahan nilang mag-grow on their own. Ang tanong na to, pinapakita kung sino sila ngayon at kung sino pa sila magiging. Kapag naintindihan mo kung paano sila nagugulat sa sarili nila, ready ka na sa huling tanong. Ang magbubunyag ng tunay nilang motivation at mga pinakamalalim na gusto. Tanong number 5. Anong gagawin mo kung alam mong hindi ka mabibigo? Ang tanong na, to, inaalis ang takot
at inilalabas ang totoong gusto nila. Classic na. To. Tinanggal ang uncertainty. Kaya nahuhubaran yung tunay nilang pangarap, ambition, at kung ano talaga yung makakapagbigay sa kanila ng fulfillment. Kung walang hadlang ng takot o practicality. Ang psychological power ng tanong na ito, nandoon sa kakayahan niyang lampasan ang rational mind natin na laging nag-e-edit base sa practical na buhay. Kapag tinanggal mo ang posibilidad ng palpak, authentic na desire ang lumalabas. Hindi lang safe choice. Pinapakita nito yung tunay na direksyon ng soul nila. Walang sagabal na takot o expectations ng ibang tao. Nalalaman ko ang power ng tanong na ito nung minsang nakausap ko ang isang kaibigan kong feeling stuck sa career niya. Ilang buwan na siyang nagrereklamo na hindi siya fulfilled sa work, pero hindi niya alam talaga kung ano ba ang gusto niyang gawin. Nung tinanong ko, anong gagawin mo kung hindi ka mabibigo? Biglang iba na ang aura niya. Sabi niya agad, magtatayo ako ng counseling practice para sa mga teenager. Gagawa ako ng place kung saan pwede silang mag-open ng totoong problema, walang judgment, depression, problema sa pamilya, identity issues. Gusto ko gawing accessible ang mental health at tanggalin stigma. Iba talaga ang energy ng boses niya. Doon nakita na mas driven siya sa service. Kesa achievement, healing ang importante sa kanya higit sa profit. At ang totoong calling niya, tulungan yung mga kabataang hirap sa transition. 6 months later, nag-enroll siya sa counseling program. Minsan, kailangan lang ng tao ng permission para aminin ang tunay na gusto nila. Ganda ng tanong na, to kasi instant mong malalaman yung core motivations nila. Yung mga career-driven, sasabihin gusto nilang magpatayo ng malaking negosyo o baguhin ang isang industriya. Yung mga creative, tungkol sa pagsusulat, paggawa ng pelikula o art na nakaka-inspire. Yung mga service-oriented, ang sagot nila ay pagtulong, solving social issues, paggawa ng mundo na mas fair. Pero hindi lang kung ano ang sagot, kundi paano at gaano kabilis sila sumagot. Kapag mabilis at puno ng energy ang sagot, alam mong matagal na nilang bitbit yung desire na yun kahit hindi nila masimulan. Kapag mabagal o hesitant, maaaring disconnected na sila sa pangarap o natutunan na nilang isuppress ang totoong gusto nila. May isang beses na tinanong ko ito, biglang nagliwanag ang mukha niya. Maglilibot ako sa bawat bansa at idodocument ang mga nawawalang kultura gamit ang photography at storytelling. Dito lumabas na mahilig siya sa adventure, cultural preservation, at creative na paraan ng pagpapahayag. Hindi ito halata sa business role niya noon. Pero, naging mahalaga yon noong nagtrabaho kami sa international projects na kailangan ng cultural sensitivity. Isa pa, sabi ng isang tao, gagawa ako ng foundation para magbigay ng libreng edukasyon sa mga batang walang resources. Pinakita nito na mahalaga sa kanya ang equality, education, at social justice. At yun din ang bumubuo sa bawat desisyon niya, kahit sa corporate setting. Sabi ni Seneca, hindi ang taong kulang ang tunay na mahirap, kundi ang taong laging may gusto pang higit pa. Pinapakita ng tanong na to kung ano talaga ang hinahanap nila, bukod sa material na tagumpay. May ibang gusto ng impact, creativity, connection, o adventure. Pansinin mo rin ang lawak ng pangarap nila. Global ba ang gusto nilang baguhin ang mundo? O local na pagpapabuti ng community? Sarili ba ang focus nila? O serbisyo sa iba? Dito mo makikita ang worldview nila at ang pinaka-motivation nila. Tingnan mo rin kung nakahanay ba ang sagot nila sa mga ginagawa nila ngayon. Kung ang pangarap ay tumulong sa hayop pero hindi pa sumubok mag-volunteer, maaaring disconnected sa values nila.
Kung creativity ang pangarap, pero puro practical na career ang pinili, baka na isusuppress yung importanteng bahagi ng sarili nila. Minsan, mas revealing pa kung ano ang hindi nabanggit. Kung hindi nila binabanggit ang relasyon, pamilya, o connection sa impossible dream nila, baka sobrang independent sila o hirap makipaglapit sa iba. Kung walang binanggit na personal achievement, baka mas focused sila sa ibang tao kaysa sa sarili. Makikita mo dito kung anong direksyon talaga ng soul nila at yung magbibigay ng ultimate na satisfaction. Kapag naintindihan mo yung deepest desires ng isang tao, naiintindihan mo kung paano sila makakabuo ng connection, paano mo sila susuportahan, at paano mo mapipredict kung ano talaga ang tutulong sa kanila maging motivated. Tandaan mo, hindi para gamitin kontra sa kanila ang pag-intindi sa iniisip nila, kundi para makabuo kayo ng connection na totoong mahalaga. Kapag alam mo ang highlights, growth, values, surprises, at pangarap ng isang tao, hindi lang basta usapan ang ginagawa mo, kundi nagbuo ka ng totoong koneksyon. Ang mga tunay na successful na tao, hindi lang sila yung pinakatalino or pinakamagaling. Sila yung marunong makaintindi ng human nature para makabuo ng malalim na relasyon, magtanim ng tiwala, at makagawaan ng tunay na collaboration. Kung nakatulong ito sa pag-intindi mo sa psychology ng human connection, paki-like yung video na ito para mas marami pang makakakita ng mga powerful questions na to. Mag-subscribe sa Stoic Training para sa mas marami pang insights tungkol sa pag-intindi sa tao at pagbuo ng meaningful connections. Comment sa baba kung alin sa mga tanong ang gusto mong subukan. Curious akong malaman ano ang pinaka nag-resonate sa'yo at ano ang madidiscover mo pag ginamit mo ito. Kita-kits tayo sa next video.